Isang mapagpalang araw po ang sumaating lahat mga Ursulino at welcome po muli sa isa na namang episode ng Kwentong Ursulino, Stories of Faith and Devotion ngayong Kwaresma. At narito na nga pa tayo sa pinakahuling episode ngayong ikalimang taon ng Kwentong Ursulino. Akalain niyo kumagan tayo ng ikalimang taon na, no? Napakarami na natin na pagkwentuhan at napagsamahan sa pagbibigay ng inspirasyon at aral sa ating mga ka-Ursulino. At ngayon nga pong araw ay makakasama natin ang isa sa pinakabagong kabarero o tagapangalaga ng pangmahal na araw na santo dito sa bayan ng Binangonan. Kasama nga po natin ngayon ay si Malvin at si Aris Senidosa. Magandang hapon o magandang araw sa inyong dalawa. Magandang hapon. Ayan, maraming salamat sa pagpapaunlak. Siyempre na makakwentuhan kayo ngayong araw, no? At malaman ang inyong istorya bilang katulad nga ng sabi ko, yung mga bagong tagapangalaga na isa sa pinakabagong pangmahal na araw na imahe na ilalabas sa ating bayan. Of course, baka may gusto nyo magpakilala sa ating ka-Ursulino. Si Aris Peter Senyendosa, isa sa mga kamarero ni San Matias. Ako naman si Malvin Ralph Senyendosa. So, apart kami ng pamilya Senyendosa. At yun nga, nabanggit nila Senidosa, if I'm not mistaken, ang Senidosa clan, of course, ang nangangalaga ng pinakabago na imahe ni San Matias ng Binangonan. Matanong ko lang, no? Simulan siguro natin yung kwentuhan natin. Paano ba nagsimula yung debosyon or yung pagkakaroon at pangangalaga ninyo ng santo? Ito, San Matias. Saan ba ito nagsimula? Actually, kasi parang habang lumalaki kami, no, lagi kaming sumasama dun sa mga prosesyon. So, nakikita na natin yung mga santo-santo. May maraming mga sitwasyon na nag-trigger talaga sa amin para magkaroon ng santo. Yung isang sitwasyon is actually yung nangyari kay Aris. Gusto mo ikwento, Aris? Yung saan kasi, ang pinaka-reason ko, yung second life, kumbaga, Okay. second life kasi na-aksidente ako ng year 2020. Ayun, worst talaga yung nangyari sa akin. May nakakita nga, akala patay na ako. Pero, yun, okay naman, thankful. Kaya, ang reason, sa mga nag-reason, pasalamat. Kaya, nag-decide kami na magawa nga o i-function si San Matias. Was it a family decision na magkaroon talaga kayo ng imahe or you yourself parang nag-decide, parang gusto kong mag-alaga ng imahe? Actually, may dagdag na kwento eh. Kaya talaga nag-decide yung buong pamilya namin na kunin si San Matias. Taong 2022, kung hindi ako nagkakamali, parang January, namatay yung lola Juana namin. Okay. Pagdating ng March yata, kung hindi ako nagkakamali, 2022 pa rin, sumunod naman yung asawa niya, so si Lolo Kiring, namatay. The same month, yung papa ko naman yung namatay, si Rafi Senyendosa. Tapos, parang may nagkwento dun sa mama ko yata na para wala nang sumunod, manghiram daw ng santo, tapos ilagay dun sa bahay. Ngayon, napag-usapan din actually ng magpipinsan, parang bakit hindi na lang tayo kumuha ng santo? And actually, parang isa sa mga natatandaan ko na binanggit ni Peter is, ang tawag dito, bakit lagi na lang tayo nagre-reunion pag may patay? Baka naman pwede mag-reunion tayo nung may ibang dahilan. Oo. Yun. Kaya yun, nag-decide kami na, sige, imbis na humiram tayo, bakit hindi na lang tayo magkaroon ng sarili nating santo? So yun, dumating si San Matias sa buhay ng pamilya Senyendosa. At syempre, matanong ko na din, no? Sino ba si San Matias? Para doon sa mga nanonood or sumusubaybay sa atin na hindi nakakakilala kung sino siya. Okay, si San Matias actually yung pumalit kay Judas dun sa pagiging apostol. Actually, kilala siya as the replacement na apostle eh. Parang after the ascension of Jesus, nagkaroon ng decision yung mga apostol na palitan yung pwesto ni Judas, di ba? And si San Matias yung napili. Tapos si San Matias din kasi yung parang kinikilalang patron ng mga carpenters, pati mga dealers. So, kaya parang it's very relevant dun sa familia Senyendosa kasi yung mga ancestors namin, yun talaga yung background. Oh, so somehow is parang naging connected na din dun sa family because of, the background of the family. Wow. I'm not sure if it's purely coincidence. So talagang
dumating sa buhay nyo na gano'n talaga yun. Oo. Oo, Sa inyo. fit na fit. And actually, ang isa sa mga nakakatuwa, we consider ourselves as the modern carpenters, pati tailors. Kasi yung mga profession namin right now, kunwari sa mga, sa inyo daw sa next gen, may mga engineers, may mga architects, mayroong mga software engineers din na parang nagbi-build ng mga panibagong mga modern ways of working. Even yung mga architect natin na portion. So kung dati mga arkitekto lang ng mga bahay, ngayon meron sa amin mga magpipinsan na architect din na mga solutions, digital transformation. So talagang super relevant nung actually ni San Matias dun sa pamilya sa inyo Dosa. So it's like building, parang nagbe-build din kayo ng kung ano man somehow. Yes. Well, it's very relevant nga din na si San Matias yung dumating dun sa family niyo. Speaking of family, di ba? Kasi nabanggit mo rin nga kanina dun sa storya na tuwing meron na lang namamatay or yung haya or nawawala, tsaka kayo nagsasama-sama. Pero ngayon, na meron na kayong inaalagaan na sakto, paano na bago? Or paano naging mas bonded, perhaps, yung family? Gusto mo simulan? Nung una kasi, di ba, totoo naman talaga, halos di kami nagkikita-kita, hindi nag-uusap-usap, pero magpipitsa kami. Nung dumating si San Matias, na pagbuklod-buklod niya kami na kunyari, isang chat lang, may kailangan tayong ito. Sige, tara, kita. Tapos buong family, para kasi di ba dati, patay nga lang nagkaka-reunion. Oo, unfortunately. Ngayon halos magkakausap kami every week. Parang ganun, magkikita. Walang month na hindi magkikita, ganun. Kumbaga yun ang naging dulot sa amin, yung naging parang yung pagkakaisa ulit na ibalik. Ibuklod niya kami. Yun ang pinakang niya sa akin. Yung dumating sa. Anong year pala dumating yung image or nabuo, na-commission yung image? 2022. Pero ginawa siya nung 2019. Pero sa family nyo, 2020. dumating sa. Pero since this is gonna be the first time na lalabas kayo for a procession, but the image itself has been with the family since 2022. Ano na yung mga naging, let's say, paghahanda or naging tradition ng pamilya since 2020? Actually, napakarami, no? Kasi parang nagsimula kami ng pabasa na pamilya sa inyo Dosa ng tapos yung mga preparasyon para dun sa procession, actually, ang dami rin mga ginawa Baka gusto may kwento yung mga ginawa natin dun sa karo. Sure, go ahead. We wanna know the story behind. Unang-una sa karosa, tanong-tanong, gumamit ng koleksyon para makaharap ng pinagagawin niyang Birakan chassis. Ano pa ako, saan ako umiikot, then, ayun, laking, diba, tumulong yung atin niya na nasa Alaska. Alaska, yun. Para masimulan yun, nagpadalagat siya ng para tuloy-tuloy yung gawa. Ayun, kaya thank you kay Ate Osang. Doon yung pinaka nagsimula. Then, ito nabuo namin doon sa mga ilawan. Talagang saan kami pupunta para makahanap lang ng mga pabibili na kailangan. Baka may gusto ka pang i-add siguro dun sa ano ba yung mga naging tradition? Nabanggit mo na yung tungkol dun sa papasa. Ayun, sa papasa. Actually, siguro, nabanggit ni Peter kanina yung sa pagsasama ng mga pinsan, no? So, parang isa sa mga napansin ko talaga is, kunwari, kailangan namin bumili ng mga bulaklak sa dangwa. Magsasabi lang kami na ito yung kailangan gawin. Lahat nagkukusa talaga. No questions asked. Oh, wow. Yun siguro yung parang, sa iba kasi parang kailangan may toka. Usually. Ngayon lahat nagkukusa. To the point na, sige, pagka punta tayo ng dangwa, sino available, punta. Mamimili tayo ng mga kailangan para dun sa, sa upcoming na procession. Kunwari yung, yung Verina, yung naganap-hanap kami kung saan pwedeng bumili. Kung sino available, ganun din. So parang hindi problema actually sa amin right now kung sino yung magbibigay ng effort. Kasi lahat willing talaga na tumulong. Kaya yun nakakatuwa. Hindi lang sa mga bata, hindi lang dun sa magpipinsan, pati yung mga matatanda. Talagang lahat willing na tumulong para makapag-contribute. Now personally, siguro matanong ko na rin, ano yung nagawa ng pag-aalaga ng santo? What's of course yung naging mas bonded yung family ninyo?
ano ang naidulot sa inyong mga sarili? Siguro sa akin, ginagamit ko kasi yung itong pagsasanto as part of number one, devotion, pati number two, as a reminder also of God's love. Kasi parang growing up, I've been asking about a lot of things na sana may ganito, sana may ganyan. Pero I realized na God has been so good. Na parang despite all of the challenges that we are encountering, despite having this not so perfect world, we've had a lot of blessings na nakukuha natin na we really have to be thankful for. And actually, itong pagdating ni San Mateo sa amin, this is a great reminder for me na God really exists. Na because of God's love, we are able to share kung ano man yung mga blessings na nakukuha natin. We share the love na nakukuha natin dun sa pamilya natin. And we are also extending yung family. So hindi na lang yung mga kadugo, yung mga tinuturing natin na pamilya ngayon. Parang dami mga kaibigan na naging extended family na lahat, even sila willing talagang tumulong. Kaya parang nakakatuwa. Ikaw, Peter. Siguro si Peter, ito na lang tanongin kita, ano? Ano yung nararamdaman mo ngayon na malapit na yung mga mahal na araw at lalabas na kayo finally? How do you feel? Anong pakiramdam? Wala, hindi ko nga mapaliwanag. Excited talaga. Excited. Kasi first time eh. Hindi ko mapaliwanag. Speechless. Oo. Kumbaga, so parang halo-halo na rin siguro na Yung papalapit yung mahal na araw, parang lalong pa-excite ng pa-excited. Yung mga napabasa ko lang sa isip ko yung mga ang mangyayari, ano ang mangyayari, experience ng ganun, experience ng ganyan. handa na ba kayo doon sa pagpupuyat, sa mahabang oras ng pagpe-prepare and all? Kaya yun, siguro yun, pasok na yun sa uyat ng simula Merkules hanggang Sabado. Yun. Yun lang. Now, siguro matanong ko lang din since nabanggit nyo kanina na sa start ng ating conversation or kwentuhan o usapan na yung tungkol sa mahal na araw, yung mga santo-santo or yung mahal na araw sa Binangonan. Ano yung masasabi niyo siguro sa pagdiriwang or commemoration ng mga mahal na araw dito sa bayan natin sa Binangonan? Well, actually, parang for me, sa buong taon kasi natin, parang nakafocus yung mga tao sa kanya-kanya nating mga buhay. Oo. Kanya-kanyang trabaho, kanya-kanyang eskwela, kanya-kanyang kailangan gawin dun sa mga daily lives nila. Pero yung napansin ko is tuwing mahal na araw, lahat ng tao lumalabas dun sa kalsada para magsama-sama, para i-celebrate kung ano yung pagmamahal na binigay sa atin ni God, di ba? Kasi at the end of the day, yun naman yung sinaselebrate talaga natin. How God died dun sa cross to show na He really loves us. And actually, parang may isa sa mga yung entierro, something na very remarkable si Aris actually parang, di ko alam, panata mo na ba yun? So, ikaw ay sumasama din sa pagbubuhat. Oh, wow. That is, I mean, something different perhaps. No? Ito, first-hand experience. Matanong ko na lang din, since pinag-uusapan natin, ano yung nararamdaman mo usually pag sumasama ka or nagbubuhat? Yun, parang, kasi ang nangyari sa amin, naging parang minana lang hindi sa, kasi ang lolo namin, sa Nazareno naman siya. Oo. Tapos ang tatay ko, dito siya sa naging devoto simula pinata hanggang sa kami na yung pumalit, kaming dalawa ng kuya ko. Yung first experience ko dyan, syempre, di ba, bata pa. Parang year, parang 2012, 2013, mga gano'n. Matagal na rin. That was like, almost 11 or 12? Parang, kung sama, hindi pa nga nila alam na sumama ako. Kasi, nagpunta ako doon, nakachinelas lang. Nakachinelas lang. Tapos, alaman lang nila, madumi yung damit ko, ba't ang dumi yung damit ko? Sumama ako doon. Gusto kong experience Oo. Yun. Tapos, pagkatapos doon, yun, sunod na. Hanggang sa ngayon, sa Lakuyan. Yun pa rin, deboto pa rin namin. Devoto. Of course, dadagdag ang isa pa sa pagkakasosyon natin. Or ng family kay San Matthews. So, speaking of which, bilang isa sa mga pinakabagong kamarero, your family, the newest kamareros or tagapangalaga ng imahe ni San Mathias. No? Ano siguro yung maipapayo niyo or masasabi dun sa mga nag-a-aspire or gustong maging
kamarera or tagapangalaga in the future? Kahit anong imahe. Okay, siguro sa amin, kasi unang salida ni, 'di ba, San Matias. Pero bago kasi kami nag-decide na ilabas talaga sa San Matias dun sa mga prosesyon, aware na kami na this is a lifetime commitment. Oo. So, before you enter this kind of commitment, kailangan ma-ensure ninyo na kaya nyong i-sustain lahat ng effort. Hindi mo kailangan laging mag-arbo pagdating dun sa pag-conduct, for example, ng pabasa or yung mga design pagdating dun sa karosa. Kasi parang kailangan nating i-make sure na annually kaya nating ipagpatuloy yung mga ginagawa. Doon naman sa iba na siguro nag-aalala sila pagdating doon sa gastos. Isa sa mga na-realize ko kasi is minsan sa mga ganitong type ng setup, okay lang maglabas. Kasi iba yung sobrang misteryoso ni God Parang pag naglabas ka, napakalaki nung binabalik niyang pabalik na mga blessing. So parang huwag kayong mag-alala pagdating doon sa gastos kasi we never know what kind of surprises yung bibigyan niya sa atin. Yes. Pero for some people naman, kasi let's be practical, hindi naman talaga lahat capable na mag-maintain sa pagsasanto. Okay lang maski bumili kayo ng mga maliliit na mga santo, ilagay nyo dun sa mga altar na meron kayo dun sa bahay, just to remind you na God is existing. It doesn't have to be kagaya ng mga santo na nilalabas natin sa procession, but something that will remind you that God's love is really eternal. Mm-hmm. Idadagdag. Yes. Yeah. Parang tama ka naman dyan, it doesn't have to be grandiose, di ba? Na malaki, na bongga, or talagang pagtitingin na ng tao. Ang mahalaga is yung devotion mo, di ba? Yung pananampalataya mo sa Panginoon. Siguro bago na lang matapos yung ating kwentuhan ngayong araw, no? Baka meron kayong gustong ibahagi pa or gustong pasalamatan or sabihin sa ating mga manonood ngayong araw. Sige. Siguro, salamat sa buong pamilya Senyodosa, pati sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa amin, pati kay San Matias Apostol. Super appreciated po lahat ng effort. And we hope that God continue to bless all of us, no? Whatever effort na binibigay natin, just know na everything is really appreciated. Tapos siguro, for me, si San Matias kasi, ito yung personal na belief ko kasi, no? Doon kasi sa mga testament, parang hindi talaga nabanggit si San Matias. Oo. Aware lang tayo na part siya ng 70 apostles na kasama nila na nagpe-preach na magandang balita na meron si God. For me, one of the greatest realizations na meron ako is in life, hindi natin kailangan laging nasa limelight. There will be times na maski nandun tayo sa background the portion, darating yung time na tayo naman yung makikilala. Doon nga sa sinasabi na right time, di ba? So, kailangan lang nating antayin talaga yung plano ni God kasi definitely merong right time na ibibigay sa atin, kagaya nung kay San Matias. Yun nga, nakilala siya as the replacement apostle, siya yung kapalit na apostol ni Judas, and he has been part of the 12 apostles now. So, yun siguro. Peter, baka may gusto kang pasalamatan or sabihin for ilan? Pasalamat ako sa pamilya namin, Senyodosa, sa mga kaibigan ko, sa lahat ng tutulong. Yun lang, maraming salamat. Nabanggit mo ang next gen. Baka gusto nung banggitin din or pasalamatan, syempre. Yung mga magpipinsan, as you mentioned earlier. Yes, syempre. Hindi na namin kayo isa-isahin na. Pero shout out to the Senyodosa Next Gen. Okay guys, kaya natin to. We'll continue this legacy sa Familia Senyodosa. And I'm really confident that we'll make it through. So yun lang. With God's guidance, with God's presence, we can make each year really sustainable. Kapit lang. And I hope right in the future na talaga magpatuloy and mag-prosper pa at mas marami pang biyaya ang dumating sa inyong pamilya. At maraming salamat syempre sa inyong dalawa, Malvin and then Peter, sa pagpapaunlak sa ating kwentuhan ngayong araw para malaman ang istorya ng inyong pamilya at istorya rin of course sa pag-aalaga kay San Matias. Maraming salamat po mga Ursulino sa pagtutok sa ika-5 taon ng Kwentong Ursulino, Stories of Faith and Devotion ngayong Kwaresma. Magsama-sama po ulit tayo sa susunod na taon para sa ika-6 na taon
ng ating kwentuhan. Do not forget to like, follow, and share our official social media accounts at Ursuline Media. Ako po si Kuya Jess. Maraming salamat at pagpalain tayo ng poong may kapal.